93, 94. Hindi pa namin alam ang gagawin namin yan. Yun nga sir yung ano, susubukan namin. Opo, sa mga checkpoint. Ay, saka. Ay, yun, this is Suzuki. Come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki. On a stop, para magmotor tayo. On a snap, on a snap, on a snap, para magmotor. Suzuki. Pagkatapos yung matagumpay naman namin dahil papunta sa Tinok at sobrang challenging na biyahe. Sobra talaga yun. Pabalik, ibang level yun. Yung dapat babiyahin namin yung Ilocos, relax na kami yan. It's 8:10 PM at kami ay nagbe-breakfast sa gabi. Uy, kasi Isabel, maraming salamat ha. Kasama sabi ko lang, sobrang challenging. Kung napanood nyo talaga itong buong video na to. Pero at the end of the day, at least makakabawi-bawi tayo ng pahinga. Dahil bukas, kung ano yung na-miss namin na biyahe, hindi kami nakarating na Ilocos eh. Babawiin naman namin. Nakakuha natin yung gaming ng ulan. Yun, makikipaglaro tayo sa gusto mo. Kasi kahapon nadaan pa sa pakiusapan eh. Kanina hindi talaga, may bonus, may kasama pa siyang baha. Bastusan na Ayun, so mas ready kami sa mas mahaba-habang bakbakan bukas. time check mga 12:15 na ng gabi. Kanina pa kami naghiwalay ni Boy P galing dun sa lounge ng Casa de Isabel. Siguro mga 2 hours ago. Ako, nag-ayos pa ako mga gamit kasi yan. Nag-request ako ng electric fan kasi mga nabasa yung mga gamit ko. Pero hindi naman talaga kailangan ng aircon dito dahil lamig na dito sa Benguet. Nakapumot pa nga ako. Realization lang habang nag-aayos ako ng mga gamit ko. Para bang ayos pa rin ako ng ayos kahit wala na ako ayusin. Sa isip ko, wala akong kausap, hindi ko yakap yung anak ko, hindi ko kasama yung asawa ko, yung mga anak ko. Ano pala, no? Hindi kasi ako talaga nahihiwalay sa kanila. Hindi talaga ako sanay. Araw-araw talaga kami magkakasama. Eto, second night ko pa lang na hindi ko sila kasama. Ngayon, mas naramdaman ko. Lalo na, eto, mag-isa lang ako sa kwarto, nakakalungkot. Hindi naman ako naiiyak. Pero yun lang, may-miss ko na kagad. Tapos, mayroong thinking na gusto ko pa ba talagang tapusin ng Philippine Loop? Okay na siguro yung Luzon. Para magkakasama na ulit kami. Pero nakapagbitaw na tayo ng salita eh. So, kailangan natin i-honor yun. Kaya naman, siguro sinishare ko lang sa mga maglulup o magbiyahe ng malayo. At hindi kayo sanay na mahiwalay sa pamilya nyo. Expect nyo na makakaramdam kayo ng ganito. Ako nga, feeling ko, pagdating pa sa mga Visayas, maybe Mindanao ko pa mararamdaman yung ganito. Pero experience na ako talaga. Nakakalungkot. Lalo na yung bunso kong anak. Kahit na nakatulog na yun sa kanyang kama, pag nagising madaling araw, lilipat yun sa tabi ko. Kaya yakapin ko talaga. Nakakamiss. Hey, what's up mga brother? Ito na. Wala ako sa hotel ngayon kasi dito na tayo sa kalsada magsisimula ng video natin na to. Dahil hindi kami nakaabot dahil sa dami ng pinagdaanan namin ni Boy first time kahapon at hindi na namin narating ang Ilocos Norte. Ngayon namin babakbakin. Maaga kami umagis sa mga hotel, mga mag-8. Ngayon time check tayo. Magna-9 na, so may isang oras na kami bumabiyahe. Sabi ko bago pumasok ng Besang Pass, doon ako magsimula ng vlog. So ito pala, ito nakikita nyo ngayon, ito ang boundary ng Benguet at Ilocos Sur. So literal, ito yan. Nakita nyo to? Ayan o, pakita ko sa inyo saglit. Benguet, Ilocos Sur Highway. So technically, ayun, kung si Boy P ay nasa Ilocos,
Diba? Ako ay nasa Benguet. Di pa kailangan ng cellphone para mag-communicate yung taga Ilocos at taga Benguet. Yan, ito na yung boundary niyan mga brad. Ayun o. Hindi na lang maglalakad. Basta, Municipality of Cervantes, Ilocos Sur. Yan, ito daw, summer capital ng Ilocos Sur. Yan. Op! Teritoryo na namin yan! Teritoryo na namin yan. Yan. So, ito mismo, yung boundary. Nakakatawa, no? Yung isang kasama natin, si Boy P ay nasa Ilocos na. Ako nasa Benguet. Okay, so ito, biyahe tayo. Going through Besang Pass para marating natin ang Ilocos. Magandang umaga sa inyo. Ito ang biyahe na talaga namang may enjoy mo. Yung ang ganda ng kalsada, nakikita mo bukirin sa magkabila, tapos bundok, tapos paghinga mo ang sarap. Wala ako masyadong makwento sa inyo mga brother kasi yung bang na-overwhelm yung yung pakiramdam ko na nakakarating ako sa ganitong lugar na talaga namang hindi lahat sa atin nakakarating. Maaring yung iba sa inyo wala lang, green lang, pero sa akin mga brad, iba yung epekto, yung mga ganitong biyahe. Ayun, tapos yung mga tao babati sa'yo, nakakatuwa. Etong tinatahak namin ngayon, papunta kami ng Ilocos. So etong mga kalsada na to, imagine niyo kung gabi to namin tinahak, wala na to masyadong mga bahay-bahay. In fact, walang mga poste to. Sobrang dilim dito, kaya kami ni Boy first time kagabi nag-decide na hindi na i-risk na bumiyahe pa. Yung katawan namin gusto pa, kaya pa, pero hindi natin masasabi yung mga mangyayari na baka sa amin, sa motor o kung ano man ang meron na dito. Binambuti na namin na magpahinga na lang, kaya nagpahinga naman talaga kami dahil grabe nga yung pinagdaanan namin kahapon. Mga brad, duminto lang ako konti. I-appreciate ko lang yung view. Paakyat na ito kasi papasok na to ng Besang Pass Yan yung mga paakyat na yan. Natutuwa pa rin ako. Yung mga view natin, ang ganda, no? Ang sarap huminga. Kung nandito kayo, hindi ko ma-share yung hininga. Yung gusto ko maamoy niyo yung yung naamoy ko, tsaka yung simoy. Sarap, sarap. Enjoyin lang talaga. Napahinto lang kami, nadadaanan lang namin. Ang ganda na ng, nakikita ko. Sasabihin ko, ang ganda ng tanawin, nandiyan ka pa ya. Ang ganda ng tanawin, kaliwat kanan. Wala pa kami talaga doon sa twisties ng Besang Pass. Sobrang kanina ko pa na-appreciate yung mga tanawin. Ngayon, nadaanan namin tong parang spot na to. Kanina, mukha siyang madali akyatin. Bukan natin umakyat dito. Pwede. Ito to. Ay, saka. Yun, this is... Ay, naku po. Putik, ang ganda. What do I believe? What makes me feel it? Actually, stop recording. Hindi siya hard press? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I love you too long. Recording pa rin. You keep blowing me out, I keep holding you. Ano huli mo? Ano ibon yan? Kanina may nakikita ko anino Ano na ba't may drone dyan? Nag-crash yung drone ko Nakita ko na Sabi ko, bakit papunta doon sa puno? Kasi yung drone kanina papaganito sinusundan siya.
Ito yung experience na yung may enjoy mo talaga. Yung enjoying life lang talaga sa biyahe, hindi yung destinasyon. Pero yung adventures na naiipon mo at nararanasan mo habang bumabiyahe ka, that what makes our memories. Tama ba yung English ko? Pag-awag sa English. Yun yung natatandaan natin, yun yung nararamdaman natin. Sarap lang. Akyata na naman. Akyata, pero yun nga, gaya na sabi mo kanina, sabihin ko rin dito na narating na natin yung ano bro highest point of Philippine Highway kahapon. So ngayon, wala na tayong worries ba kung o kaya katanungan kung kakayanin ba ng mga motor natin o hindi. Ano na lang to, enjoy the ride. Tugi-tugi lang. Si Boy first time yung nasa harap natin, kaya makikita nyo sa mapa itong mga paakyat na to, hindi lang basta paakyat, twisties to. So ibig sabihin, hindi to basta-basta yung rekta ka, bubuelo ka para makaakyat. May mga pagkakataon na magme-menor o kaya magbe-brake. Kasi nga, ayan o, mga ziggy-zaggy habang sa kaliwat kanan natin ay mga kabundukan. Saan ka pa? Tapos na ang bundok bro. Tapos na ang bundok. Passing. Rektahan. Isa. Woohoo! Speed 93 94. Yan. Ito bro yung yung speed din ba nag-Bergman kapag nakakabuelo? Yung mga rektahan ganito, ma-appreciate mo rin sa akin, hindi ka naman iiwanan. Dito yung kakarga ng mga 100, gano'n, hindi. Ayun na-miss ko yung ganitong kalsada. Dire-diretso nga kanina, body control ng body control. Meron kang amount na twisties, merong amount na rektahan, kaya bayan sa yung riding skills mo dito. Ayan, pero payaga, may mga asong tumatawid. Kaya ayagay pa rin. Yun lang, nirekta lang natin yun para ipakita na pwede rin rumekta. Bergman. Grabe yung bakbakan kanina bro. Enjoy dito yung pinakamabilis talaga, pero yung mga kabuelo enjoy din ihataw lalo na ganito kaganda yung kalsada. So ngayon hanap na kami ng ng pananghalian namin ni Boy P. Dapat talaga magsasettle na kami doon banda, pero ang ganda na ng pacing Oo. Kaya sabi na, sige rektahan na. So papunta kami ngayon ng vegan. Sabi nga ni Boy P kanina, hindi naman ito hindi to official checkpoint, pero syempre dahil nandito na rin tayo, isang vegan sa mga pinupuntahan talaga dahil sa kanyang heritage looking community which is being preserved. Kumbaga may order talaga ang gobyerno na i-preserve yung ganong itsura niya. Kaya mapapansin nyo sa mga kainan doon, mga business establishments, Jollibee, ganun pa rin bro itsura na requirement kasi talaga yun. And isa sa mga dahilan at ang pinakamalaking dahilan obviously ay para ma-preserve nga yung tourism sa lugar na yun. Kambingan! Ano tayo? Sibog mo na. Ganyan bro kalaki yung yung kutsara tinidor nila dito. Yan ang standard. Ramdam na init. Tanghalian muna kami dito sa Shaira Kambingan. Ayan, mga lutong bahay dito. Ito yung pinigi ko mga brado. Chicken liver. May balon-balon. May rin dito. Ayan, mga talagang lutong hindi ka makapili, kambing. Ito baka. Ayan pwesto na muna kami dito. Yan! This is Suzuki 3S sa Bagaling Sentro, Bantay, Ilocos Sur. Ayan, Suzuki 3S shop. So,
Ang dahilan naman ba't kami nandito, teka, papakita ko sa inyo. Ayan. Tingnan nyo yung side mirror ni Boy first time. Ano kasi to eh, kamote oh, ayaw mag side mirror. Hindi, biro lang. Ano kasi to, ano nangyari to dito bro? May nabili akong mangga. Mangga? Oo. Oh. So, wala akong lagayan ng bagoong. Eh, ginagawa ko. Diyan ko nalagay yung bagoong. Ayaw! Oo, pwede. Hindi, ano siya. Nabulit pa kasi mali yung pagkaka-parking ko. Nakapababa ng gano'n. Nag-park ako ng pangarap, tapos side stand. Yun, hindi ko alain na umabang sila itong truck. Kung tayo sa bundok pa nun eh, no? Sa Cordillera. Ayun, so, buti naman ito lang, nabasag. So, ayan, sa dami ng Suzuki 3S shop, almost, hindi, over 3,700 shops yan bro. 3S and FI shops nationwide. Oh, ano ka na? Tara. Yes, tara. Oh, ito lang na checkpoint. Na-checkpoint tayo ni na Sir Puya at saka ni Sir Rakidan. Ano yung papalo namin kayo? Ah, ito sir. Sticker bro. Bigyan natin ng sticker si na Sir. Meron pa akong sticker dito. Ito po, bigyan nyo na sa ibang tropa. Sige po, salamat. Motor ni Juan po. Tapos Parang naano ko to. tapos si Boy first time naman po. Sige po. At malayo pa ang aming gagakbayin. Ingat po. Sige sir. Yun ang ano. Literal na checkpoint. Tara. Let's go. Hi! Welcome to Ilocos Norte! Ang ano bro, ang sarap ng kalsada dito, tuloy-tuloy lang. Atin kasi nung nalaman nilang dadaan si Boy first time, pinatabi lahat. Bawal dumaan hanggat hindi dumadaan si Boy first time sa kalsada. Ay, ito mga to, huhulihin to mamaya. Nakita mo yung mga checkpoint kanina? Huhulihin yun, para doon yun eh, para maluwag yung daan mo bro eh. Ako lang naman, taga-tabi mo lang ako dito eh. Oh, Boy first time to. Ito, kung ano yung bakbak namin sa Besang Pass, patawid ng Benguet papunta dito sa Ilocos. Siya namang ano yung parang chill na rektahan na ride dito papunta dito sa Ilocos Norte. Taga rito ang angkan ng mga Marcos. Tama ba? No? Yan. Taga rito ang angkan ng mga Marcos. So kaya mapapansin nyo maraming mga heritage places dito na mansion nila or ganito, ganyan. Maraming mga tourist spots dito na may kinalaman sa ating history. Hindi lang naman sa mga Marcoses, pero pati na rin dun sa mga taong naging parte na rin ng history natin. Siguro pag may pagkakataon na mapapadagas ang biyahe ko na to, explore natin yan. Tagawa na lang? Grabe no? Pero alam ko bro, in between those two checkpoints, marami pa tayong mga adventure na pagdadaanan. Yun eh, yung mga from checkpoint 1 to checkpoint 2 to 3 to 4, yun yung mga storya talaga natin. Okay, tara, ito na naman, ang ganda na naman kalsada oh. Yan. Yun bro, yung isang checkpoint, no? Yung arko na yun. Pero kaya tayong pagtatabihan eh. Hindi, alam ko na, iharang mo yung motor mo habang nagpapapicture ako. Kaya sa gawag na tayo mga brother. Approaching na, mga less than 1 kilometer na lang papunta dun sa pinaka-munisipyo. At doon na lang kami magpapapicture. At ako eh, kanina pa nag-crave ng malamig na inumin. Iced coffee to be exact. Kape pa rin bro eh no? Uy, yung galing Volkswagen na classic oh. Stig. And we are here Ilocos Norte. Ito ang munisipyo. Grabe yung munisipyo, kala mo Malacanang no? Oh, ang ganda oh. So, pipicture muna tayo dito para mag-comply dun sa requirements ng Philippine Loop. Again, reminder, pag mag-picture, kailangan walang helmet. Ayan o. May t-shirt or vest na nakasuot, tapos dapat hawak yung ating passport. Ayan. Picture muna.
nagmerienda muna kami dito. Nasa Gawag pa rin kami. Hindi ko na napakita, gutom na. Tsaka uhaw na. So medyo nagko-contemplate kami ni Boy P kung sasagarin ba namin from Gawag hanggang Tugigaraw. So dito sa kinagagagyan namin hanggang Tugigaraw, ay hanggang Apari. Kasi ang babiyahin namin nasa 5 oras pa. Eh na ngayon, mag-aagas 5 na rin. So darating kami doon mga agas 10 na ng gabi. Kung pagudpod naman, mga less than 2 hours yung babiyahin. Okay lang, magapit ka makakapagpahinga ngayong gabi, pero parang bitin, sayang yung oras na ibabiyahin. Nahabag din sana namin yung the earliest na makabalik kami. Parang the earliest na makabalik kami sa Bulacan, mas makakapagpahinga na, kasi yung Vismin, mas matagal tayo mawawala. Ayan. Hindi pa namin alam ang gagawin namin yan. Ang ganda ng araw! Woo! Grabe, ang ganda ng salubong. Actually, hindi na pala salubong, palubog na yung araw ngayon. After Gawag, medyo nagkaroon kami ng problema ni Boy P kung sasagarin ba namin Apari, para kumbaga babudget din namin para bukas. Ang goal namin is binabalanse namin yung matapos kagad yung Luzon Loop, makauwi sa Bulacan. At the same time, hindi naman sagad-sagaran yung katawan. So napag-decide namin na masyadong malapit yung Pagudpod at masyado namang malayo yung Apari. So hahanap kami ng matutuluyan sa Sanchez Mira, Cagayan, para bukas hindi naman kami masyadong yaspag pagkukumpletuhin na namin yung Apari, Tugigaraw, Bayer, yan, yung mga ride na yan. Kaya ito, binabaybay na namin tong unknown road. Parang bagong bypass road yata ito dito, wala pa siya sa mapa talaga. At tingnan natin kung talagang aabutin namin sa Sanchez Mira o Pagudpod. Ang kayaban din talaga natin is yung panahon. So kung panahon tuloy-tuloy na ganito, talagang makakaabot tayo sa Sanchez Mira. We are mga 130 kilometers away. So that's about 2 hours 40 minutes na biyahe. Yan. Ito, bumabakbak kami. Kakasabi ko lang mga brad, off cam. Paglagpas naman namin dito, ayan anong dagat na to? Banggi Bay. Okay. Grabe, ganda. Kag mga dagang na. Pero mukhang hindi siya yung pang swimming kasi mabato na. Pero kung kung chill lang, kag mado din lang yung kung maaga-aga pa tayo, tambay pa sana tayo dyan, no? Okay, kaya doon sa mga bato na yan. Okay. Bawag daw tayo abutan ng dilim, sabi ni Tatay Ermitanyo. Bago sumapit ang kadiliman. Ayun, una sa lahat, good luck kila kuya, kay Boy P, tsaka kay Motor ni Juan. And naway ingatan sila ni Lord hanggang sa pagbalik nila dito sa Bulacan. Yun. Ride safe!